Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Biyaya ng langit ang pagkalooban ng anak dahil sila ay atin ang responsibilidad bilang magulang. Ngunit merong iilan na nagkakaanak lamang ngunit hindi marunong magpakananay at magpakatatay. Dear Papa Dudut, kumusta po? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung ako kasi ang tatanungin ninyo, masasabi ko na hindi mabuti ang kondisyon ko. Bunga na rin siguro ng katandaan, kaya madalas na akong magkasakit. Pero may mga gabi na naiisip ko na baka yun na ang karma sa akin ng tadhana dahil sa malaking kasalanan na nagawa ko noong araw. Kumbaga, sinisingil na ako ng aking kabayaran at hindi ko na yon matatakasan. Bago ko po simulan ang aking kwento ay magpapakilala muna ako. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Martina. 60 years old na ako sa ngayon at taga Quezon City. Ang kwento na ibabahagi ko sa inyong programa ay nangyari ilang dekada na po ang nakakalipas at nasa probinsya pa ako ng mga panahong yon. Hindi ko na lamang sasabihin kung saan para sa aking privacy. Umaasa ako na sa pagtatapos ng istorya na aking ibinahagi ay kapupulutan po ito ng aral ng mga nakikinig at huwag na sanang tularan ang nagawa kong pagkakamali. Lalo na sa mga kababaihan dyan na nangangarap na maging magulang. Lumaki ako sa isang pamilya na masasabi kong hindi naman mayaman pero hindi rin mahirap ang pamumuhay. Sa katunayan ay nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw o kung minsan ay labis pa roon. Masipag kasi ang mga magulang namin. Nagtatrabaho bilang mekaniko ang tatay ko. Samantalang tindera naman ng isda at gulay sa palengke ang nanay namin. At kahit na 4 kaming magkakapatid ay iginapang talaga nila kami upang mabuhay. Kaya nga ipinagmamalaki ko ang mga magulang ko dahil hindi lang sipag ang puhunan nila kundi diskarte na rin. Nung araw ay pribilehiyo ang makapag-aral ngunit madalas ang mga kalalakihan lamang ang nakakatungtong sa eskwelahan. Kaya nga wala na sa isipan ko ang makapagtapos. Bagaman umabot naman ako sa elementarya kaya marunong akong magsulat at magbasa. Mas nakatuon ang mga ilaw ng tahanan sa pagtuturo ng mga anak nilang babae ng mga gawaing bahay at kung paano magiging mabuting may bahay sakaling dumating ang araw na makapag-asawa na sila. Ako naman ay dumaan sa ganong pagtuturo ng aking nanay kaya masarap akong magluto at mahusay sa paggawa ng mga gawaing bahay. Papa Dudut, nung tumungtong ako sa edad na 19 anyos ay nakilala ko si Gregorio. Anak siya ng isang negosyante na may-ari ng marami at malalaking sakahan sa probinsya namin. Masasabi ko naman na maganda ko lalo na nung kabataan ko. Kaya naman hindi may kakailang nabighani sa akin ang husto si Gregorio. Kung ilalarawan ko siya ay masasabi kong gwapo, matangkad, maginoo. Matatas manalita ng wikang Tagalog at Ingles ang esposo ko. Oo, napangasawa ko si Gregorio ngunit hindi kami agad binayayaan ng supling. Bagay na ilang beses ko rin kinwestiyon sa Panginoon dahil nga sasabik na akong maging ina ng mga panahong yon. Kaya nga habang hindi pa kami nagkakaanak ni Gregorio, ay mas natuon muna sa anak ng mga pinsan ko at ilang malalapit na kaibigan ng aking atensyon. Papa Dudut, mahilig ako sa mga bata. Ako ang nag-alaga sa mga kapatid ko nung maliliit pa lamang sila. At kahit na nga wala pa ako noon sa tamang gulang ay malimit nang sumagi sa isipan ko na balang araw ay gusto kong magkaroon ng anak. At hindi lang basta anak dahil gusto ko yung maganda at maputing anak. Kaya nga kapag nakakakita ako ng mga sanggol na may ganong katangian, ay talaga namang natutuwa ako sa kanila. Kumbaga, gustong gusto ko na laruin sila at alagaan dahil para sa akin ay hulog sila ng langit. Kaya nga naging malaking dagok ang hindi agad naming pagkakaroon ng anak ni Gregorio. Lalo na noong mga panahong iyon, na nanghihingi na ng apo ang tatay niya. Dahil sa aming sitwasyon ay madalas na kaming mag-away ng aking asawa. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin katulad na lamang ng may sumpa ang aking matres, kaya wala kaming mabuong bata.
Pangit ako na baka ayaw kaming gawing magulang ng Diyos dahil daw sa akin at kung ano-ano pa. Nagpatuloy ang iringan namin hanggang sa pakiramdam ko ay pumasok na sa sistema ko ang lahat ng mga negatibo at pang-iinsultong sinabi niya sa akin ng asawa ko. Pagkatapos ay unti-unti ay naramdaman ko na lamang na nawalan siya ng amor sa akin, Papa Dudut. Ngunit anong magagawa ko kung hindi ko mautusan ang aking katawan na magbuntis? Hindi ba? Lahat ng paraan na alam ko pati ng nanay ko ay ginawa na namin upang mabuntis ako. Kumonsulta rin kami sa manggagamot ngunit limitado lamang ang kagamitan at kaalaman nila kaya nirekomendan nila kami noon sa ospital sa Maynila. Pero dahil walang pera para makaluwas ay kung ano-ano na lamang na halamang gamot ang ininom ko para lamang maayos ang kung anumang diferensya sa katawan ko nang sa ganon ay mabuntis na ako ni Gregorio. Pero wala pa ring nangyari. Papadudot sa halip ay napansin ko na lamang na hindi na madalas umuwi noon sa aming bahay si Gregorio. May duda ako na nambababae na siya at wala namang ginagawang aksyon ng mga magulang niya dahil para sa kanila ay wala akong kwentang asawa. Uso kasi nung panahong yon na ang mga kababaihan ay dapat na mabigyan ng anak ang mga kalalakihan. Pag hindi nila yon nagawa ay maituturing silang walang kwenta. Hindi nagtagal. Nangyari nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Matapos mag-uwi si Gregorio ng ibang babae sa pamamahay namin, na ipinakilala niya yon sa mga magulang niya at sobrang saya nila dahil nga buntis ito. Dahil sa nangyari ay nanlumo ako at nasaktan ng husto sa ginawang harap-harapang pagtataksil sa akin ni Gregorio. Pero mas nangingibabaw doon ang pagkataranta at takot na baka mapalitan ako ng panibago niyang babae sa buhay niya at sa bahay nila. Dahil sa nangyari, nalugmok at ginugol ko ang panahon ko sa pag-inom ng alak. Makalipas ang ilang araw ay nalaman kong buntis ako sa anak namin ni Gregorio. Ang totoo, ilang buwan na rin akong buntis pero wala akong kamalay-malay. Madalas kasing may nangyayari sa amin ni Gregorio bago niya ako ipinagpalit sa ibang babae. Minsan sa pilitan pa yon na parabang ginagahasa na niya ako. Ngunit buong loob ko pa rin ibinibigay ang aking sarili dahil asawa niya ako at gusto ko na mabuntis niya ako. Papadudot sobrang saya ko nang malaman kong buntis ako at agad ko yung ibinalita kay Gregorio. Natuwa rin naman siya at humingi ng tawad sa akin. Agad niyang inabandona ang babaeng nabuntis niya at mabilis na bumalik sa akin ang amor ng asawa ko. Kaya nga tuwang-tuwa ako dahil sa wakas ay dininig na ng Panginoon ang panalangin ko na magkaroon kami ng anak. Hindi naging madali ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Nandun yung natakot din ako sa kaligtasan ng sanggol sa aking sinapupunan dahil nga nakainom ako ng alak bago ko pa nalaman na buntis ako. Pero hindi ko hinayaang kainin ako ng takot na yon. Sa halip ay nagpaka-positibo ako at umasa na maluwalhati kong isisilang ang anak namin ni Gregorio. Hindi nagtagal dumating ang araw ng pagsilang ko at ganoon na lamang ang dismaya ko dahil may diferensya ang sanggol na niluwal ko. Wala siyang mga braso at binti. Kaya naman imbes na matuwa si Gregorio ay nagalit siya sa akin at sa anak namin. Bukod doon ay hindi rin maputi ang anak namin at para sa akin ay pangit ang pagkakaroon ng hindi kaputian ng balat. Alam ko na marami sa mga nakikinig sa atin ang magagalit sa akin. Pero yun kasi talaga ang kagandahan na alam ko. Kumbaga, masasabi ko na maganda ang isang tao kapag maputi siya. Kaya nga kataka-taka dahil pareho naman kaming maputi ni Gregorio, bakit hindi naman nagmana ang anak namin ng aming kutis? Ewan, pero naisip ko na may sakim na demonyo ang batang isinilang ko. Kaya naman nawala na ako kaagad ng amor sa kanya. Sa kabilang banda, inuwi ko rin siya noon sa bahay at inalagaan dahil nga anak ko pa rin naman siya. Pinaunawa yon sa akin ng nanay ko matapos ko siyang kausapin at maglabas ng sama ng loob sa kanya tungkol sa kapansanan at itsura ng aking anak. Masasabi ko na kahit papaano ako bilang nanay ay nakonsensya ako, Papa Dudut. Kaya nga kahit mahirap at matrabahong mag-alaga ng sanggol na may kapansanan ay tiniis ko yon. Dahil lamang anak ko siya at galing siya sa akin. Kaso aaminin ko na kahit na anong gawin kong pagkumbinsi sa isip ko na tanggapin ang anak ko at mahalin siya,
At ito ring biyayang ibinigay sa buhay ko gayong matagal rin naman namin siyang hiniling ni Gregorio ay hindi ko pa rin magawa. Sa katunayan ay iritang-irita ako kapag umiiyak siya at madalas na ang katulong namin sa bahay ang nag-aalaga sa kanya. Ang pinagkakaabalahan ko noon ay habulin si Gregorio at kumbinsihin siya na huwag akong iwanan dahil lamang binigyan ko siya ng abnormal na anak. Pero nabigo ako dahil hiniwalayan din ako ni Gregorio at pinalayas kami ng anak ko sa bahay nila. Dahil wala nga kaming mapuntahan ay umuwi kami sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Sobrang lugmo ko na mga panahong yon. Pakiramdam ko ay nawala sa akin ang lahat, ang kaginhawahan ng buhay. Pangarap na makapunta sa Maynila at iba't ibang lugar. Pinakamamahal na asawa. Pero ang masahol doon ay naiwanan pa ako ng malaking responsibilidad sa aking balikat na buhayin at itaguyod ang may kapansanan kong anak. Para sa akin ay malaking kabiguan yon at sinisisi ko sa anak ko na wala namang kamalay-malay ang lahat. Sa katunayan ay dinidiin naman ako ng mga magulang ko ang pagkawala ng aking gana na alagaan ang aking anak. Mas madalas pa nga ay napabayaan ko siya kesa intindihin. Buti na lamang talaga at nandiyan ang nanay ko na may busilak na puso at malasakit para sa mga bata. Siya na ang nagsisilbing magulang sa aking anak na kung tutuusin ay kanya ng apo. Ano ba namang bata yan? Iyak ng iyak. Isang beses na reklamo ko nung walang tigil na umiiyak ang aking anak. Hindi niyo naman ako masisisi. Masyado na akong narindi. Martina, hindi mo man lang babubuhatin yung bata? Baka kabagyan kakaiyak. Kargahin mo nga, utos sa akin ni nanay. Abala kasi siya noon sa paglalaba. Kaya hindi niya mabuhat ang anak ko. At ako lamang ang walang ginagawa noon. Pero tamad na tamad akong kargahin ang bata. Ayoko nga, nay. Pabayaan ko na lang siyang umiyak dyan para magkasakit na siya at mamatay. Walang pagdadalawang isip kong saad. Pagkarinig ng nanay ko sa sinabi kong yon ay agad na lumaki ang mga mata niya sa gulat at hilakbot. Santissima, anong klaseng babae ka? Mangilabot ka nga sa mga sinasabi mo. Gusto mong mamatay ang anak mo? Anong klaseng ina ka? Aniya. Pero nagkibit balikat lamang ako, Papa Dudut. Sinong ina ang magmamahal sa ganyang klase ng anak? Sige nga, para siyang hindi nanggaling sa akin dahil napaka-abnormal niya. Kaya anak ng demonyo ang batang yan at nagkataon lamang na ipinagbuntis ko baluktot kong katwiran. Nagalit na sa akin ng tuluyan ang nanay ko at agad niyang pinunasan sa kanyang sayang basa at may bulan niyang mga kamay. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad tungo sa kinaroroonan ng anak ko upang kargahin yon. Napahiya na lamang ako dahil akala ko naman ay inaap ako ng apo niya wala naman akong ginagawa ng mga panahong yon. Pero masama ang loob ko dahil para sa akin ay masyado niyang kinakampihan ng bata na may sakim na demonyo, ewan, Papa Dudut. Pero kumbinsido talaga ako na sinumpa ang anak ko kaya siya nagkaganoon at wala na akong magagawa upang baguhin pa ang kapalaran niya. Dahil nga pinanganak siyang miserable at ang nakakagalit doon ay dinamay niya pa ako. Kaya nga habang tumatagal, sinisisi ko ang anak ko sa mga kamalasan ko sa buhay. Bukod doon ay madalas ko rin siyang ikumpara sa ibang mga bata. Bagay na lagi ring kinakagalit sa akin ni nanay. Buti pa yung anak ng pinsang ko, ang gandang bata. Samantalang yung anak ko parang pinulot sa imbornal tapos mukha pang hindi tao. Sino kaya ang pinagmalahan nito? Naiinis kong tanong sa nanay ko. Agad niya akong hinarap sabay sabi sa akin ng mga katagang, kanino pa ba manggagaling ang bata na yan? Sa'yo lang naman. Ikaw ang nanay niyan kaya huwag ka nang magsalita ng ganyan. Anya na akala mo ay napakalaking kasalanan ang nagawa ko. Hindi naman niya naintindihan yan Ang bata-bata pa niya. Wala pa yang muwang sa mundo, katuwiran ko. Wala pa ngang muwang sa mundo ang anak mo, pero ganyan akong ituring mo. Ewan ko naman sa'yo anak, kung anong klaseng ina ka. Hindi naman kita pinalaking ganyan. Matakot ka nga sa karma, galit na saad sa akin ni nanay. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung anong klaseng karma ang sinasabi niya dahil para sa akin ay makatuwiran ang trato ko sa aking anak.
Saka ko na nga lang iniwanan ng asawa ko at nakaranas ng pagmamalupit mula rito ay ako pa ang makakarma. Para sa akin ang pagkakaroon ng isang pangit at mukhang halimaw na anak ang karma ko. Meron pa bang ilalayo? Aba, kung ganoon ay maawa naman sa akin ang kapalaran. Papa Dudut, pinilit ko namang tanggapin ang anak ko pero hindi ko talaga magawa. At malaking dagok talaga sa akin ang kanyang itsura. Sumunod noon ang kulay niya na hindi ko matanggap dahil pangit para sa aking paningin. Kaya nga may isang beses na sa irita ko sa kanya ay pinaliguan ko siya at hinilod ng bato na pantanggal ng libag sa balat ang kanyang katawan. Umaasa kasi ako na pagkatapos kong gawin ang bagay na yon ay puputi siya. Pero hindi nangyari. Sa halip ay namula at lalong nangitim ang kanyang balat dahil sa sugat. Nang makita yon ng nanay ko ay galit na galit siya sa akin. Sa sobrang galit niya ay naiyak na lamang siya. Ano ba ang pumasok sa isipan mong bata ka? Bakit mo ginanoon ang anak mo? Sabi niya habang umiiyak. Ako naman ay napaisip kung bakit ko nga ba nagawa ang bagay na yon sa anak ko. Mga ilang segundo rin akong natulala at napaisip ng irarason bago ko binuka ang aking bibig para magsalita. Wala lang. Napapangitan kasi ako sa kanya at naiitiman sa kulay. Kaya gusto ko sana siyang pumuti sa ad ko. Dahilan para hampasin ako ng nanay ko nang naabot niyang dinaro. Naparay naman ako noon at na-off sa pagiging nanay niya. Pero lalo lamang siyang nagalit sa akin at kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Hindi magiging maputi ang anak mo sa ginagawa mo. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin na ganyan talaga ang kulay niya? Wala namang masama kung hindi kaputian ang anak mo, sabi niya. Pero kinumpronta ko siya. Wala nga pero nakakainis pa rin. Lalo na at hindi nga siya kaputian tapos may kapansanan pa siya, sabi ko. Ang tinutukoy ko ay ang pisikal na kapansanan ng aking anak. Uminit lamang ng uminit ang away naming yon ni Nanay Papa Dudut. Kung ano-anong masasakit na salita pang ibinato niya sa akin. Hanggang sa huli, sinabi niya na huwag ko na raw hahawakan ang aking anak dahil baka raw mapahamak lamang ito sa aking kamay. Pabor sa akin ang bagay na yon dahil ayoko sa anak ko. Simula kasi dumating siya sa buhay ko, ay nagsunod-sunod na ang kamalasan na pinagdadaanan ko. Bukod sa iniwan at pinagtabuyan ako ni Gregorio, ay naging tampulan ako ng tukso at pangungutya sa lugar namin. Kesyo, meron daw akong anak na kampo ni Satanas. At kahit na pinabulaanan yon ng mga magulang ko sa pamamagitan ng pagkausap sa mga taong nagpapakalat ng tsismis at maling salitaan tungkol sa akin, ay mas lalo lamang lumalim ang pagkamuhi ko sa aking sariling anak. Papa Dudut, madalas kong ipagdasal tuwing gabi bago ako matulog na sana'y mawala na lamang ang anak ko. Na kung maaari ko lamang balikan ang nakaraan ay hindi ko nagugustuhing dalhin siya sa aking sinapupunan. Na kung alam ko lang na magiging malaking sumpa at dagok siya sa buhay ko, ay noon pa lamang ay sana'y nasakal na siya ng sarili niyang pusod nang sa ganon ay mamatay na lamang siya. Alam ko na maraming magsasabi na masama akong ina. Oo, aminado ako na masama ako pero ewan. Hindi ko na rin maunawaan ang sarili ko at kung ano-ano na lamang ang tumatakbo sa isipan ko ng mga panahong iyon. Hanggang isang araw, dininig ng Panginoon ang matagal ko nang hinihiling matapos mamatay ng anak ko sa isang mabigat na karamdaman. Sa totoo lang, natawa talaga ang una kong reaksyon nang malamang ko yon. Pero ewan ko na lang kung bakit bigla kong naramdaman yung sunod-sunod na pagtulo ng luha ko sa aking mga mata pagkatapos noon. Tapos ay dinig na dinig ko pa ang palahaw ng nanay ko habang tinatawag ang anak ko kaya mas lalo akong naapektuhan. Umiyak na rin ako noon at sinubukang lapitan ang wala ng buhay kong anak. Pero bago ko pa mahawakan ang malamig niyang katawan, ay sinampal na ako ng nanay ko sa mukha. Galit na galit siyang humarap sa akin at sinabi ang mga katagang, "Wala kang karapatan na hawakan ang apo ko," aniya, na may pagdidiin. Pero kumontra ako at sinabi ko sa kanya na may karapatan ako dahil ako ang nanay niya. Sabi ko, iyak na ako ng iyak na mga panahong yon pero walang pakialam sa akin ang nanay ko. Nanay ka lang niya?
Oo, dahil sa iyo siya nanggaling pero kahit kailan ay hindi ka naman nagpakananay sa kanya. Mariin niyang saad. Doon na ako natauhan. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Natulala at napatulala sa aking kinatatayuan habang dinadala ng mga taga-punerarya ang aking anak Papadudot at maging hanggang sa kanyang burol at libing ay hindi rin ako pinalapit ng nanay ko. Paulit-ulit niyang sinusumbat sa akin ang kapabayaang nagawa ko noon sa aking anak na dapat bilang magulang ako raw ang mag-alaga sa kanya. Ako raw ang dapat unang tumanggap at magmahal sa kanya at hindi ang ibang tao, pero lahat yon ay hindi ko nagawa dahil mas nanaig sa akin ang matinding galit, panibugho, paninisi at naging makasarili daw ako. Sa totoo lang ay tama ang lahat ng mga sinabi ng nanay ko at wala na akong nasabi pa para kontrahin yon. Umiyak na lamang ako ng umiyak habang sinisisi ang aking sarili. Humingi rin ako ng kapatawaran sa aking anak at sa Diyos dahil sa pagiging pabayang magulang. Habang nagdaraan ng mga araw, hinahanap-hanap ko na ang anak ko, Papadudot, pero hindi ko siya makita. Hindi siya sumasagot sa tawag ko. At doon ko nga napagtanto na wala na siya. Patay na siya. Doon ko rin napatunayan na saka mo lang makikita ang halaga ng isang bagay o tao kapag nawala na ito sa iyo. Sa lagay na yon, binawi na ng Panginoon sa akin ang anak ko dahil hindi ako naging mabuting ina sa kanya. At sa karamihan, nararapat lamang na napagdaanan ko ang bagay na yon dahil kinarma na ako. Nung namatay ang anak ko ay palagi ko na siyang napapanaginipan. Noon ay nakikita ko ang nakakatakot niyang anyo habang humihingi ng tulong sa akin. Tapos ay nagigising ako na pawisan at hinihingal. Kinakatakutan ko na ring matulog dahil sa mga nangyari at kahit na anong dasal ko ay paulit-ulit pa rin akong binabangungot. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nakapag-asawa akong muli ngunit hindi na kami nagkaroon ng anak. Kung mabuntis man ako ay nalalaglag lamang ang sanggol sa sinapupunan ko. Sobrang sakit para sa akin na mamatayan ng anak ng paulit-ulit. Kaya nga naisip ko na baka yun na talaga ang karma ko dahil sa pagiging pabaya kong magulang. Isang beses ay humingi ako ng payo sa nanay ko tungkol sa aking sitwasyon. Malaki ang pagkakasala mo sa anak mo kaya kinakarma ka na. At kahit na gaano katagal ka pang magsisi, hinding-hindi ka na mapapatawad ng Diyos sa kasalanang nagawa mo. Kung tutuusin ay hindi ang malubhang karamdaman ng kumitil sa buhay ng anak mo kundi ikaw. Dahil simula nang isinilang mo siya sa mundo ay hindi mo siya natanggap at hindi mo siya minahal. Saad ng nanay ko na tumama ng matindi at malalim sa aking puso. Sa ngayon patay na rin ang nanay ko at kahit hanggang sa huli niyang hantungan ay hindi kami nakapagpatawaran. Bilang anak ay masakit sa akin yon. Kaya nga araw-araw ay hinihiling ko sa Panginoon na kunin na lamang niya ako. Hirap na kasi akong dalhin sa aking dibdib ang konsensya sa mga bagay na nagawa ko nung araw. Kaya mas gugustuhin ko na lamang ang mamatay. Pero hindi yon ibinigay sa akin. Sa halip ay umabot pa ako sa edad kong ito kung saan ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Maging ang aking asawa ay inagaw na rin sa akin ang kamatayan. Kaya nga kinain ako ng matinding kalungkutan. Buti na lamang at nadiskubre ko ang programang ito kaya kahit papaano ay meron akong pinagkakalibangan. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong basahin sa inyong channel ang kwento ko. Sana'y matuto mula sa aking karanasan ng mga tao na nakapakinig po nito at pakiusap ko lamang ay pakamahalin ninyo ang inyong mga anak. Huwag na huwag niyo akong tutularan. Huwag kayong maging pabayang magulang. Kayo dapat ang pangunahing maging tagaprotekta ng inyong mga anak at hindi ang nangungunang manghusga sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at salamat po sa pagbasa. Lubos na gumagalang, Martina.